Sa video ito, tatalakayan natin ang comparison between reselling ng mga famous brand versus pag-create ng iyong brand. For sure, kilala mo si Ma'am Rosmar, si Ma'am Rix. Rix ba yung pangalan niya? O si Ma'am Rika? Si Sir Dave, mga sikat na CEO ng mga skincare brand na makikita natin sa TikTok. Kung madalas ka sa TikTok katulad ko, ay kilala mo sila at ang kanilang mga produkto. Nga pala, kung bago ka sa channel na to, ako pala si Vilma, and I've been a full-time business owner for 4 years already. I'm the owner of Juda Premium Organics and Sumi Perfume. So it is our own brand. Kami ang nag-source ng mga suppliers, and yung perfume kami ang nagmamanufacture. At mostly online lang ang aming pagbebenta sa Lazada, Shopee, TikTok, Facebook, at sa mga resellers namin nationwide. Recently, napag-isipan namin extend ang aming product offering at ang naging route namin, imbis na mag-develop kami ng sarili namin product, ay mag-resell muna ng mga famous product na related sa niche namin. Dalawa sa mga product na yon ay ang Niacinamide Tawas Soap at Mist at ang Calamansi Peel. So, both ng mga product na to ay may organic actives katulad ng tawas at calamansi na siyang proven natin na nakakapagtanggal ng body odor at nakakalighten ng skin. Tinest muna namin, sinubukan namin personally ng aming pamilya bago namin to i-offer sa aming mga shops. At thank God naman na maganda ang reception ng aming mga customer. So from creating and managing our own brand, ay na-extend kami into reselling other product. Though kahit online selling at distribution ang nature nito, may pagkakaibang malaki ang dalawa. Parehong masaya, parehong mahirap, parehong may pera. Kaya ito may share ko sa inyo based from my own experience ang 7 advantage at disadvantage ng pagiging isang reseller versus pagiging isang brand owner. Ang unang advantage ng pagiging isang reseller ay maliit ang capital investment. Itong Niacinamide Tawas Soap for only 50 pieces ay pwede ka na maging reseller at that's only 2,250. So pwede kang maging reseller na ng TikTok trending product with just that amount. Yung iba pa nga as low as 1,000 pesos ay pwede ka na makapagsimula. Sa reselling, mas maliit ang risk dahil kakaunti lang yung quantity na need mong i-procure initially at the same time maliit lang yung initial investment mo. Unlike kapag ikaw yung create or nagpagawa ng sarili mong brand, usually mas malaki yung MOQ, mas malaki yung kailangan mong perang ilabas. May trial and error, research and development. Kung ikaw yung gagawa, like sa aming perfume, bibili ka ng raw materials, ng mga equipments, may labor pa yan, may stickers, may plastic, may delivery fee pa yan, at may ibang cost. Tapos, syempre, dahil bagong product yun na ginawa mo, ay hindi mo alam kung papalo ba siya or ipipick up siya ng mga customer sa market. Kaya sa mga gusto magsimula magnegosyo at matutunan to, ang ina-advise ko talaga, mag-resell muna ng product na mabili na. At least matututo ka na doon paano mag-market, mag-customer service, mag-sales, nakikot ng pera. At the same time, kung maging profitable ka dyan, ay makakaipon ka ng pera para pang-start mo talaga ng sarili mong brand or sarili mong negosyo. Ang pangalawang advantage na pagiging isang reseller ng famous brand ay ready to sell na to. Or ibebenta mo na lang talaga. Hindi mo na kailangang mag-invest ng oras at pera para mag-build ng product from scratch. Lalo sa mga skincare at personal care product, before nilang i-release sa market yan, kung need na mga compliance like FDA, ay usually yung brand owner na yung gumawa niyan. Napanotify na muna nila yan before nilang i-release sa market. Tapos, may mga marketing materials na yan, videos, pictures na pwede mong hingiin para yun yung pang-post mo or pang-market mo sa online. Kapag in-order mo yung isang minimum package, usually may brochure, may tarpaulin na yan. Kumbaga sa pagkain, inihain na sa'yo lahat at isusubo mo na lang. May mga CEO pa na sobrang sipag mag-market, mag-live, mag-promote ng product nila sa social media platform, nag-i-invest sila sa marketing, sa mga artista, influencers, at gumagastos sa ads. And you can piggyback sa kanilang marketing campaigns. Kumbaga dahil sikat na yung produkto, hindi ka na mahihirapang ibenta yan. Madali ang pagpo-promote kapag reseller ka. Pero kapag sarili mong brand, nako, from scratch, lahat yan. Tapos mo na yung product, maganda na, tested, compliant na, pero ima-market mo yan. So, you have to have a photo shoot, hahanap ka ng influencers mo, ng magiging model mo, graphic artist, mag-i-edit ng mga collaterals nyo, ng video, and you have to create continuous content and promotion para makilala ang product mo at ma-pick up ng mga customer. Kahit may sarili kang team, may graphic artist ka, may video editor ka, ay it will still take time. Kaya sa mga brand owner, maliit man o malaki, saludo po ako sa inyo. Pangatlong advantage na pagiging isang reseller ay madali itong i-scale. Scale means madali mong mapapalaki yung operations mo, madali mong mapapalaki ang negosyo. Kasi once nagamay mo na ang pagbebenta, lalo for a certain niche, for example, skincare product yan, marami ka ng buyer, nakabuild ka na ng group of resellers, affiliates, at na-optimize na yung product listing mo sa mga platform, ay madali ka nang makakapag-add ng bagong product. Kung dati reseller, tire ka lang, at ngayon, mas marami ka ng benta talaga. As in, talagang thousands na a day, ay pwede ka nang i-act ni CEO as provincial distributor, city distributor, or baka depot pa nga. Kapag mas mataas na yung tire mo, ibig sabihin, mas malaki na rin yung discount na maibibigay sa'yo sa product. Ang effect na syempre, kumbaga mas malaki yung magiging tubo mo. Pag own brand mo naman, mabagal at magastos, maraming trabaho ang pag-launch
at pag-scale ng isang brand. Kasi nga, you have to create marketing materials, you have to create campaigns, contact influencers, creators, mag-ads, and everything. So, marami kang gagastusin, marami kang i-prepare. May mga products naman na pinagpapala na sa unang release pa lang nila, in-embrace na sila ng market at nagkaroon sila ng traction agad. Pero that's not always the case. So, yun munang first 3 ang advantage ng pagiging isang reseller. Punta naman tayo sa disadvantage. Tatlo rin to. So, ang unang disadvantage ng pagiging isang reseller ay limited ang profit margin. Since hindi nga ikaw ang may-ari ng produkto, nakiki-resell ka lang, ay may set na SRP ang mga produkto niyan. At may nakastructure ng price yan for resellers, for city, provincial, or national distributors, ganyan. Kahit gaano kagandang produkto, na gusto mong ibenta ng 1,000, pero kapag sinabi ang SRP ay 100 lang, ay 100 or konting taas lang. Usually yung pansin ko sa mga resellers, nasa around 30% yung discount na binibigay from SRP. So for example, kung 100 pesos ang SRP ng product, so around 30 pesos yung magiging tubo mo, 70 pesos mo siya makukuha. Okay yung ganyang presyuhan kapag traditional selling or sa mga kapitbahay kakilala ka, office mate mo lang siya ibebenta dahil kada transaksyon ay malinis mo nang makukuha ang 30 pesos mo. Pero kung nagbebenta ka sa mga platforms, meron yung platform fees, may mga marketing expenses yan, tao, packaging expense. So bago ka pumasok sa pagiging isang reseller ng product, ay compute mo muna kung magkano talaga ang kikitain mo after mo ma-factor in ang lahat ng expenses. Ang pangalawang disadvantage ng pagiging isang reseller ay intense ang competition. Dahil nga maliit lang ang puhunan at madaling magsimula sa ganitong business model, ay maraming pumapasok sa ganitong negosyo. Baka nga yung kapitbahay mo nagre-resell din at pareho din kayo ng binibenta. Possibly nga dahil marami ang seller, ay magkakaroon kayo ng price war. Kahit sinabi ni CEO na may set na price tayo, hindi natin maiwasan na yung iba meron silang marketing strategy. For example, nasa SRP nga pero may freebie naman. Since may SRP, tali ka sa presyo at hindi ka makakapag-set ng mataas-taas na margin. Dahil may kapwa ka reseller na nagbebenta ng same SRP. Kapag nataas ka ng presyo, possibly si customer mo bibili lang sa kapwa mo reseller dahil pareho lang naman din kayo ng produkto. At kapag nagbaba ka naman ng presyo, ay baka kick out ka ni CEO. Kaya yun sa reselling, tight ang competition at tight din ang profit margin. Unlike kapag ikaw ang may sariling brand, ay ikaw ang susunod kung magkano yung presyo mo. Katulad sa amin sa Sumi Perfume, ang 50 ml perfumes namin na 25% oil concentration, around 250 pesos siya. Yung mga kalaban namin na pareho ng claims, ang benta nila around 100 pesos lang. Well, confident kami na hindi kami pareho ng quality. Mas maganda ang quality ng Sumi Perfume dahil sa ganyang costing na 100 pesos ay hindi ka makagawa ng magandang casing perfume. Kung meron kaming competitor na nagbebenta ng mura pero hindi naman namin kapareho ng brand, ay okay lang, bahala sila malugi. Basta kami, confident kami sa quality ng product namin. At ito yung sweet spot, makikita kami. Ang pangatlong disadvantage ng pagiging isang reseller ay dependent ka sa availability ng supply ng supplier mo. Dahil nga marami kayong reseller, ay marami kayong mag-aagawan sa stocks. Kahit ka marami kang pera, yung tipong meron ka ng kalahating milyon na gusto mong mag-hoard ng product, eh hindi mo magawa dahil limited ang supply. Minsan pa yung supplier natin or si brand owner nagkaroon ng problema sa manufacturing. Manufacturing nagkaroon ng problem sa kanilang supplier. Ay, ayun, domino effect. Hanggang ikaw as reseller, ay affected din talaga. Sayang ang benta, di ba? Lalo kapag yung product mo, prinomote ng isang affiliate, tapos nag-trending yun, tapos bigla kang nawala ng stock. Sayang talaga. Nakakapanghinayang. Ang mangyayari noon, syempre si affiliate, sayang ang benta, magpo-promote siya ulit ng product, pero ibang reseller. Hindi mo alam kapag nagka-stock ka, ay trending pa rin ba yung product? Or ibang listing na yung pinopromote ng mga affiliate. Kaya if trending naman or bumibenta yung product, mag-stock up ka na or maghanap ka ng depot na pwede mong mapagkunan kapag nawalan na yung depot na kinukuhanan mo. So, natapos na ako sa 3 advantage at 3 disadvantage. So, 6 na. Ang pang-7, advantage to, at the same time, disadvantage ng pagiging isang reseller ay marketing is the key. Sa anumang negosyo, napaka-importante ng marketing. Kung ang brand owner ng nire-resell mong product ay masipag at magaling mag-marketing, consistent, pinapondohan talaga, naku, walang problema ang mga reseller. Dahil yung mga tao or yung mga customers, they will keep on asking for more or mag-wonder sila, ano ba itong produktong to? Bakit lagi ko nakikita? Pero ang brand owner naging relax at inasa na lang ang marketing sa mga reseller. Naku, nakaka-discourage at mahirap yan para sa reseller. Ikaw na nga yung nag-fulfill, ikaw pa yung magmamarket. I-reseller ikaw na lang yung naging brand owner. So, ayun, before ka maging reseller ng isang product, i-investigate mo rin kung sino yung CEO nito. Tignan mo yung page nila kung consistent ba yung promotion, yung posting, nag-ads ba sila, active ba social media yung page nila, and yung CEO nila, para makapag-build ng awareness mo sa brand, diba? Kung ikaw brand owner katulad ko, ay dapat talaga consistent ka sa pagpapromote. Ang lagi mong gagawin ay gumawa ng paraan para makita ka ng target customers mo. So, yun lang muna. I hope may natutunan kayo at napulot kayo sa video ito. Ang kalaban kasi natin dito dahil nga age of social media tayo at madali tayong ma-hype.
may makita lang tayong CEO or mga kakilala natin na maraming parcels na nabenta, marami because of a certain brand, ay makikijoin na tayo sa bandwagon. Ginawa ko itong video to para ma-weigh in yung pros and cons, ano ba yung advantage, disadvantage, kikita ba ako dito. At the end of the day, kung ano man ang decision mo, gumawa ka ba ng sarili mong brand, or mag-resell ka ng product ng iba, ay pera mo pa rin naman yan. So, I encourage you to make an informed and calculated risk. At kung gusto nyo naman magkaroon ng sariling brand, nag-offer kami ng rebranding sa aming mga products sa Juda at Sumi. So, ilalagay ko ang link ng aming page dyan sa baba for as low as 1,000 pesos. At maliit ang MOQ, so pwede kayong mag-start kahit maliit lang ang puhunan. At kung gusto nyo pala akong samahan sa ating Facebook group na Discarding Online Seller, ay ilalagay ko rin ang link ng ating group niya sa baba. Ang panalangin ko sa bawat isa ay tayo pa'y patuloy pagpalain pa ng Panginoon para patuloy tayong maging pagpapala pa sa ibang tao. Maraming salamat!